Yung viral na video na ito mga kababayan ay mapapansin natin na sa umpisa pa lang ng video ay may dalawang busina tayong narinig. Isang malakas at isang mahina. Para sa akin yung unang malakas na busina, sa opinyon ko, ito'y mula sa rider na nagvi-video at yung mahinang busina sumagot naman yung nag-overtake. At itong video na ito'y nag-viral. Yung nag-overtake na ito ay nakilala natin at nalaman ng buong sambahayan sa mga nakapanood ng viral video na ito na siya ay isang alagad ng batas sa makatuwid, ay isang miyembro ng pambansang pulisya. Kung inyong mapapansin pa mga kababayan ay tila binuntutan ito ng nagvi-video. Hindi natin alam ano ba ang kanyang pakay. Ayan, binuntutan niya, Dahil sumikip yung trapiko, kaya inabutan niya yung si Mr. Policeman. Mr. Policeman na lang ang itawag natin sa kanya. Kung inyong mapapansin, sumikip ang trapiko. Kumbaga, may motor sa harap ng pulis, mahihirapan siyang lumusot. Kumbaga, kung ano yung hinihingi ng trapiko, yun yung andun siya. Hindi siya pwedeng lumusot, kaya nag-stop siya. Alam nyo ba ang ginawa nung nasa likod na nagvi-video? Para sa akin itong nagbubusina na ito, yung nagvi-video na nasa likod ng pulis. Narinig nyo naman. Abay, bumusina ng bumusina yung sa likod. At sa aking palagay, ito yung rider na bumubuntot sa pulis. Bilang isang alagad ng batas, siyempre, yung mga yan may training at malakas makiramdam. Kumbaga, sa palagay ko ay nag-iisip yung pulis. Sino ba itong nasa likod niya? Bakit? Ang lakas ng loob Ang lakas ng loob na businahan siya, malalakas na pagbubusina, sunod-sunod. Samantalang mababasa naman doon sa likod ng pulis, may nakalagay pulis. Kumbaga, yan ay alagad ng batas, igagalang mo sana bilang isang pulis. Pero bakit binusinahan ng binusinahan? At siguro ay dahil iba ang pakiramdam ng pulis, siya mismo ay nag-giveaway. Kumbaga, pinauna niya yung rider. At gusto niya sigurong malaman sino ba ito. Bakit gano'n na lang kung bumusina sa kanya? Samantalang talaga namang traffic masikip. Parang minamadali siya. Napansin nyo, nagbusina na naman siya ng malalakas, sunod-sunod. At sa palagay ko ay siya ang nagpo-provoke doon sa pulis. Kumbaga, ikaw kung nasa tamang pag-iisip, mababasa mo sa uniforme, may nakalagay na nga pulis. Di ba? Sa pagkakataong ito mga kababayan ay makikita nyo, mag-giveaway na yung pulis. Pinaunan niya yung nagbubusi ng rider. Pinaunan niya. Pero ano ang ginawa ng rider na ito? Kita mo parang binabagalan niyo onte. Kasi may motor sa harap niya. Tignan nyo. Ayan. Nakauna uli yung pulis. Kumbaga, naunahan siya. At dahil na-overtake ka na naman siya ng pulis, abay mayroon siyang itinanong sa pulis. Pakinggan nyo, ano ba ang itinanong ng rider na ito ng busina kanina sa likod ng pulis? Tignan nyo mga kababayan. Madali ka, sir? Ano? Mamadali ka? Ba't nangangat ka? Nasa video ka. Sige. Okay, patakat mo ako. Ano kaya? Ba't kinakat mo ako?
Eto na mga kababayan. Nagtanong yung rider. Ang sabi niya, nagmamadali ka sir. Kumbagay dahil naunahan siya, hindi niya siguro matanggap na naunahan siya. Nagtanong, nagmamadali ka sir? Sumagot yung pulis, ano? Nagmamadali ka? Sabing ganon ng rider. Abay bumanat pa yung rider. Ang sabi niya, nakabidyo ka. Sumagot naman ang pulis, ano ngayon kung nakabidyo ako? Para sa akin mga kababayan ay ginamit na ng mamang pulis yung kanyang pasensya. Sabihin na nating ito na ang umpisa siguro ng tinatawag na maximum tolerance. Kumbaga, sa halip na patulan pa niya yung usapan, kung inyong mapapansin ay tumakbo na ang pulis. Siguro'y naisip naman ng pulis na wag na lang itong patulan. Dahil syempre may naghihintay na pamilya sa kanya. Pangalawa, meron siyang pinangangalagaang karera, yung karir, yung pagiging pulis, kung saan ay doon ang gagaling. Yung ipinangtutustos niya sa kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Kaya naman ay naisip niya sigurong iwanan ko na lang itong rider na ito. Kumbaga naisip niya, wala namang mapapala kung makikipagtalo siya. Sa palagay ko siya na yung nagpakumbaba. Kaya tumakbo na siya ng matulin para maiwanan na. Yung rider wala nang maganap na pagtatalo pa, pero ano ba ang ginawa ng rider? Matapos na iwanan na nga siya ng pulis, kumbaga iniiwasan na nga siya. Mamadali ka, alam mo traffic. Ano? Sa kabila ng matinding, sabihin na nating nagpapakumbaba na yung pulis, yung kanyang pagpapasensya, iniiwanan na nga niya yung rider, pero talagang bumubuntot pa rin sa kanya at kung ano-anong pinagsasabi. Nangangat ka, inaano ka ba? At dahil sa kabila nang nagmamatulin na nga yung pulis para makaiwas, habol ng habol pa itong rider. Ano? At nung maabutan, abay, nagtanong na naman. Yung tanong kanina, inulit na naman. Sabi, nangangat ka, inaano ka ba? Kumbaga, parang nainis siya doon sa unang pangyayari, pakiramdam niya ay nakat siya ng pulis. Sa mga rider, sa mga driver na lagi sa kalsada, yung salitang nakat, alam na alam nila yan. Ha? Oh, nakukuntuan. O bakit? Kita nyo naman mga kababayan, ayaw talagang tantanan yung pulis ng rider na ito. Iniiwasan na nga siya, buntot pa ng buntot. Alam nyo mga kababayan, ito'y pulis. Kumbaga, syempre, kapag ka nararamdaman niyang may buntot ng buntot sa'yo bilang isang pulis, maaalarma ka. Sa safety mo rin. Kasalanan ba? Imbis umiga ang pasensya eh. Kita nyo naman mga kababayan, yung ibinibintang nung rider sa pulis na umano ay kinat siya, nag-cut sa kanya ay para bagang gusto niyang humingi ng pasensya sa kanya. At dahil nakakamera siya, kumbaga naisip niya yung kanyang camera kasi 360. Kung hindi ako nagkakamali ay Insta360 yung kanyang camera. At sa palagay ko'y kaya lalong umaalma, tumataas ang
kumpiyansa ng rider na ito ay dahil meron siyang kamera. Ibibig ako karapatan ko to, bakit? Sa parteng ito, mga kababayan, ay ayaw pa ring paawat ng rider. Ngayon, sa palagay ko, muli ay naisip ng pulis ang kanyang pamilya, ang kanyang karir. Kaya sa pangalawang pagkakataon o baka nga pangatlong pagkakataon na ito, ay iniiwasan niya itong rider na talagang patuloy siyang sinisita. Sinisita siya at humihingi pa. Kumbagay, gusto niya na yung pulis ay humingi ng pasensya sa kanya. Kaya eto ang ginawa ng pulis, umiba na siya ng linya. Gusto na niyang iwanan. Kumbaga ito na siguro yung masasabi nating maximum tolerance. Ayaw na niyang makipagtalo pa. Siya na ang umiwas. Kita nyo naman mga kababayan, sa kabila ng matinding pag-iwas, opinyon ko dito, ito na ang maximum tolerance. Gusto na niyang iwanan. Ayaw na niyang makipagtalo. Kasi siyempre, ang pulis yan, alam niyang yung kanilang pinagtatalunan, wala namang kwenta. Kumbaga baka mauwi lang sa road rage. Siya na ang umiwas. Binibilisan niya yung kanyang pagtakbo. At eto nga yung rider na makulit, habol ng habol pa din sa pulis. Sa pagkakataong ito'y hindi na nakita natin sa video kung na-overtaken ba siya ng rider. Ang makikita na lang natin ay nasa harap na nga yung rider. Meaning, naka-overtake, hindi lang nakuhanan ng video. Kumbaga, yung rider ang nag-cut. Kinat niya yung video. Ito ang kanyang pinalabas para palabasin na siya ay walang masamang ginawa. At dito ay nangyari na yung hindi dapat mangyari. Ano ho? Yung hindi inaasahan. Yung pulis bumigay na ang kanyang pasensya. Yung kanyang maximum tolerance naubos na. Pero sa palagay ko, hindi lang basta maximum tolerance. Sa palagay ko ay nakaramdam din yung pulis ng panganib. Kumbaga iniisip niya baka dangerous to. Buntot ng buntot sa kanya. Kumbaga hindi siya tinatantanan. Kaya siguro naubos ang kanyang pasensya. Yung maximum tolerance na kanya namang ginawa. At dahil naubos nga ang kanyang pasensya, at maaring naisip niya na baka delikado ang taong ito na bumubuntot sa kanya, nakaisip siya ng bagay. Sabihin na natin gusto niya ring magdepensa. Baka nga kung anong gawin sa kanya. Kanya nga lang. Doon tayo sa katotohanan. Dapat hindi na uubos yung pasensya at maximum tolerance bilang alagad ng batas. At dahil itinulak niya yung motorsiklo ng rider, kung hindi ako nagkakamali doon sa pinakang box, talagang tinulak niya, natumba ang rider at bumaliktad patuloy. Kumbaga, parang siya ang mali. Pareho silang may pagkakamali para sa akin. Pero para sa akin din ay ginawa ng pulis yung talagang dala-dala niya yung maximum tolerance na kanyang napag-aralan sa training. Ginawa niya yun. Yung pasensya. Kaya nga lumalayo siya sa rider. Kanya nga lang yung rider, para sa opinion ko, siya ang nagpo-provoke sa pulis.
para ubusin ang kanyang pasensya, para ubusin, makalimutan ang tinatawag na maximum tolerance. Nung unang napanood ko yung video na maikli, umpisa lang doon sa nanulak, itinulak yung motor, ang daming nagalit sa pulis. Pero nung napanood nila ang buong pangyayari, yung buong video na in-upload din ng rider, doon siya nagkamali. In-upload niya yung buong video. Bumaliktad na po ang pangyayari. Napakarami na pong kumampi sa pulis. Bagaman oo, sinasabi nilang mali yung ginawa niyang pagtulak. Kumbagay naubos ang kanyang pasensya. Tao lang din naman yung pulis na nakakaramdam ng panganib at kailangang magdepensa. Yun nga lang, dahil naubusan siyang maximum tolerance at pasensya, damay din ang kaniyang pamilya. Sana'y maging aral ito sa lahat. Wag nating babaunin ang init ng ulo sa kalsada. Wag tayong magpuprovoke ng kapwa rider para maiwasan ang ganitong pangyayari. At ngayon na napanood ninyo yung buong video na in-upload din ng rider na ngayon, sa pagkakaalam ko, binura na niya ito sa kanyang social media account o kaya yung mismong account niya dineactivate niya. Siguro nakaramdam din siya ng hiya nung siya na ang binalikan ng mga nagbabasa. Binalikan siya sa comment section. Lalo't napanood nating lahat. Nakarating sa Napolcom. Ipinatawag sa Napolcom yung kawawang pulis. At kung hindi ako nagkakamali ay matinding parusa sa kanyang karir ang igagawad ng Napolcom. Kawawa naman ang pamilya, ang mga anak na umaasa kung meron man siyang pamilya o mga anak. Kaya sana huwag ubusin ang pasensya sa kalsada at sa mga alagad ng batas. Huwag ubusin ang maximum tolerance. Kung po pwedeng tumigil muna para mauna na yung rider, tapos kung ano pang mga pinagsasabi, huwag nang patulan. Tumigil muna. Siguro yung 3 minuto, 5 minuto na tumigil at mag-exhale, inhale muna sa gilid ng kalsada at paunahin na yung nagpo-provoke ay hindi namang kawalan sa atin. Kung kayo ang aking tatanungin, sino sa kanilang dalawa ang sa palagay nyo'y mas malaki ang pagkakamali? Sabihin na nating parehong may mali. Sa palagay nyo'y sino ang mas malaki ang pagkakamali kaya nauwi sa hindi maganda yung kanilang pagkikita sa kalsada? Comment below na, mga kababayan.